the Maritime Sea, the Maritime Zone, yan. So anohan natin. Pagtiyagaan natin na, hi Ma'am Wendy, pagtiyagaan natin na na panoorin para maintindihan natin yung konsepto diyan sa West Philippine Sea. Tapos makapag-comment tayo doon sa usapin diyan sa West Philippine Sea. Kasi kapag kulang yung information na gather natin o yung alam natin, talo tayo. Lagi na lang sasabihin yung mga DDS saka yung mga senatoriables ng PDP laban saka yung mga endorse ng dating Pangulong Duterte ay pro-China. Ba? So, dami ng usap, dami ko na nakikita, laging nasa TV, talagang ipinupukpok nila yung na yon, yung West Philippine Sea na yon, at dinudugtong nila sa shout out Jack Patty. Yan, idinudugtong talaga nila yun sa usapan ng sa usapang politika. Matatawa ka pa nga pag napanood mo yung kay Tariela na na bago niya, yung recent interview niya, sinasabi niya na hindi daw dapat gamitin sa politika yung West Philippine Sea, pero siya mismo ginagamit niya yon. Matatawa kayo. Siga lang kasi medyo masama yung pakaramdam niya, kaya nandun lang siya, nakikisali lang siya sa ibang live, nakikinig lang siya. Nagsabi na siya na mas maganda kasi yung nasa live studio yung presentation, hindi yung gagawin ko tatakpan ko lang dito tapos matagal nakakainip, basta nagiging hindi masyadong interesting yung topic, although nandun. Tapos kasi nang pinapanood ko yung live, yung recorded nung kagabi, kita ko na na hindi masyadong hindi interesante. So gagawin natin is hintayin talaga natin siga na gumaling. So ipag-pray nyo siga na gumaling na kagad, diba? Para makapag-live tayo na merong live studio tapos meron tayong visual aids. And daming kasi yan actually yung West Philippine Sea na yan, talagang lang yan, distraction lang talaga yan nila para maiiwas doon sa talagang tinatawag na tunay na issue, ang totoong issue ngayon. Totoong issue ngayon is yung corruption, diba? Yung halimbawa ng corruption is yung 2025 budget, yung PhilHealth issue, yan ang totoong yan ang totoong issue ngayon. Tapos tinapyasan yung ibang mga infra project na matagal na nagsimula sa panahon pa ni dating Pangulong Duterte, na yung MRT hanggang Cavite, binalita. Tapos in-inspection ng DOTR Secretary, yung bagong DOTR Secretary. Nakita nila na parang instead na ang usapan ay 2027 or 2028, mapapakinabangan na. Dahil nga tinapyasan ng budget, dahil yung budget napunta sa AKAP, ang nangyari, beyond 2028 pa daw pwedeng gamitin. Diba? So, ang daming issue na ginugulo lang po tayo. Actually, yung talagang West Philippine Sea, panggulo lang talaga yan. Sa ngayon, panggulo lang yan. Pero talaga, ang mangyayari kasi niyan, yun talagang issue, kaya pinapasama sa mata ng publiko. Kung inyong napapansin, todo yung kanilang paggawa ng iba't ibang mga propaganda against China is doon ikakabit yung pangalan ni BP Sara. Dahil kung hindi man magtatagumpay yung kanilang ginagawang impeachment at hindi ma-impeach si BP Sara, ang kanilang strategy po ay palalain yung pagtingin kay BP Sara ng mga Pilipino. At ang kanilang talagang gagamiting propaganda dyan ay yung China at yung West Philippine Sea. Diba? Nawawala na nga yung ngayon natin, yung parang sense natin na kapag may gusto tayong isang bagay ay dinadaanan natin sa pakiusapan, hindi ba? At pag meron tayong isang bagay na dapat na sa atin at kukunin natin, nakikiusap tayo doon sa pagkukuhaan natin. Katulad nga niya ng West Philippine Sea na yan. Wala po talagang walang mag-e-execute noong sinasabi natin kung may arbitral ruling in favor sa atin, sapagkat nung nakita ko po yung arbitral ruling, actually babasahin ko uli kasi matagal ko nang nakita yun, unang 2017 ko pa nabasa yung arbitral ruling na yun.
parang inuulit lang niya kasi yung yung sinasabi doon sa UNCLOS. Pag nabasa nyo, parang inulit lang niya. Pero wala doong sinasabi na i-execute mo na ito. Parang bahala na kayo. Tayo, Pilipino, bahala na tayo kung paano natin i-execute yun at sasabihin sa mga inchik na umalis na kayo dyan, amin na yan. So, ang ginawang paraan po kasi noon, nung unang lumabas yun, pumutok yun, talagang media talaga, mainstream, CNN, di ba, Fox News, lahat makikita nyo, international media outlets, talagang tinutukan yon. Kasi nga naman, isang malaking usapin yun China yun. So, kinakailangang durugin nila yung yung China. So, tapos, binanatan pa natin, kumbaga, talo na nga, parang may sugat na nga siya, lalo mo pang duduk-dukin yung sugat niya. Diba, in China. Siyempre may ego ang China. Malaking economy, malaking bansa. Powerful ang China when it comes to economy. Tapos gaganunin mo pa. So dapat ang ginawa doon natin is nakipag-usap talaga. Pero ginagamit yung pakikipag-usap na yun yun yung ginawa ng dating Pangulong Duterte na ginagawa ngayong pamumulitika na itinatanggi naman ito ni Tariela. Sabi niya, hindi naman niya ikinakabit sa politika yung West Philippine Sea. Pero panoorin niyo yung recent interview niya, di ba? Ang sabi niya hindi daw siya boboto at hindi niya susuportahan yung mga kandidato na pro-China. Hindi naman talaga pro-China eh. Ang gusto lang kasi ng ang gusto kahit sino naman, di ba? Sabi nga ang matalinong negosyador, hindi mo na kinakailangan ng madugong labanan para makuha yung bagay na gusto mo. 'Di ba? Idinadaan sa diplomasya 'yan. Sabi nga, 'di ba? Kahit nga manood kayo ng mga mafia movies, 'di ba? Manood kayo ng tawag dito, manood kayo ng The Godfather. Sabi niyo, panoorin niyo yung Godfather at kahit yung ibang mga mafia movies. Hindi kumbaga based doon sa real story yung mga pelikulang yun eh. Yung mga mafia, hindi sila talaga yung madugo. May madugo man, pero yung sumusobra na. Pero lahat dinadaan nila sa diplomasya. Ba? Hindi ka po pwede na sa international, good evening everyone, Shantan, good evening. Hindi po pwede na ang gagawin mo ay palaging puwersahan. Lalo na China yon. So, tama si Duterte during his time na pakiusapan natin na ito yung papel, di ba? Pwede ba sa amin na yung West Philippine Sea kasi regardless na merong award naman yan, may arbitral award or wala, amin talaga yung hanggang doon sa 200 nautical miles. Malaking usapin lang yan sa mga susunod pang buwan, lalo na pagtapos ng eleksyon na ito. Regardless na ano ang maging resulta ng eleksyon na ito, ay pupukpukin nila ang ating BP Sara doon sa issue ng West Philippine Sea. Ganun ang gagawin po nila. Dahil sabi ko nga sa inyo, wala nang ibang maipupukol na issue sa ating Vice Presidente. Ang grand plan po nila, pababain yung survey. Pagkatapos yung survey na bababa ay ipapamukha nila yun sa publiko, kumbaga ima-mind condition ang tao na mahina na ang BP Sara. Pagkatapos pasasamain pa sa mata ng publiko, tapos ang gagawin po nila ay sasabihin na ito ay kapag naging presidente, ang mangyayari ibebenta niya ang Pilipinas. Di ba kalat na kalat ngayon ang fake news sa SOCMED. Sinasabi nila na may mga content na sinasabi na ibinenta ni Duterte yung West Philippine Sea. Walang ibinenta ang dating presidente kasi ang katunayan, walang isla, kahit isang bato man dyan or isla sa West Philippine Sea during the time of the